Nag-uumpisa ng mahirapan tumayo si Junjun. At kapag tumayo naman, nahihirapan ng ma-maintain ang tigas. Yan ba yung kadalasang nagiging problema mo kay Mister? This is Cheryl Ting and welcome back to our channel. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Sabi niya dito, "Good evening po, Ma'am Cheryl. Ano pong tawag sa case ng husband ko na nahihirapan na pong tumayo yung kanyang Junjun at ano po ang pwede niyang gawin para manumbalik ang sigla ng kanyang Junjun?" Possible na nagde-develop na ng ED or erectile dysfunction si husband or ang isang lalaki kapag nahihirapan na itong magpatigas. At kung ito naman ay tumigas, nahihirapan ng ma-maintain ang pagtigas nito. Okay, pag-usapan natin kung ano ba ang ED. Saan ba ito nagmumula? Ang ED or erectile dysfunction po is characterized by persistent inability to achieve or maintain erection during sexual intercourse. So, ibig sabihin, kapag may ganito ka na, patuloy na nangyayari ito sa lalaki. Pero, kung occasional lang naman or paminsan-minsan nangyayari ito sa isang lalaki, normal lang po iyon. Huwag lang yung palagi-lagi nang nangyayari. Pero kung may mga sintomas na madalas na nare-reduce na, no, yung libido, nagkakaroon na siya ng trouble of getting pagtigas or pagtayo ni Manoy. Tatayo man ito pero mabilis din namang lumalambot. Kapag regular basis po ang mga ito, posibleng indicators po ito, no, potential erectile dysfunction. Okay, mas laliman pa natin. Kanina, nabanggit ko naman yung trouble na sa pagtayo or sa pagtigas. Ibig sabihin po noon, tatayo siya or titigas siya during bakbakan ninyo or pagtatalik ninyo ni Mrs. Pero hindi na po nami-maintain. Mabilis na pong lumambot. Ano naman yung nabanggit ko kanina na nare-reduce na yung libido ni Mr. Ibig sabihin po noon, nawawala na yung desire niya sa pakikipagtalik. Madalas, ikaw na nga lang ang nangangalabit or nag-aaya sa kanya. Kasi significant po yung pagbagsak or pagbaba ng kanyang sexual libido. Another thing na pwedeng pinanggalingan yan, madalas nagsasarili ka or solo ka. Kapag nasanay ka kasi na nagsasarili, ikaw na lang ang nakakaalam. Doon na lang sa kamay mo nagbabase yung pressure, yung speed kung ano yung ibibigay mo dyan kay Junjun. Hindi na yun makatotohanan kapag may partner ka. Kasi hindi naman kaya i-provide yun nung partner mo. So, ang mangyayari dahil nasanay ka na sa ganyan, kapag may partner ka na, nahihirapan ka ng magpatigas. Kaya hindi po talaga natin ina-advise yung madalas na pagsasarili. Yan po ay substitute lamang kung sakaling kinakailangan mo talaga at wala ang partner mo. Pero kung gagawin mong routine yan at mas dyan ka na naliligayahan, better na stop mo muna yan. Kasi posibleng sa dulo niyan habang katagalan ay mag-develop ka ng erectile dysfunction. Next, ano po ba yung causes or mga dahilan kung bakit nagkakaroon ang isang lalaki ng ganitong disorder? Number 1, physical, meaning sa pangangatawan. Posibleng merong nade-develop na sakit sa puso, cardiovascular disease. Posible rin naman pong may diabetes or obesity, yung pagdagdag ng weight. Posible din pong mataas ang kolesterol or posible rin pong mababa na ang testosterone ng isang lalaki. Pangalawang dahilan ang psychological, meaning kanina physical sa pangangatawan. Pag sinabi pong psychological, yan po ay nasa isip. Ano naman po ito? Ito po yung stress, anxiety, depression, or meron kayong mga relationship problems na hindi ma-resolve. Posibleng may mga kinikimkim na galit or tampo doon sa kapartner. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangatlong dahilan kung bakit posibleng mag-develop ka nito is your lifestyle. Pag sinabi pong lifestyle, paano ka ba namumuhay? Ano ba yung kinakain mo? May bisyo po ba? For example, smoking. Gaano ka na ba katagal naninigarilyo? Posible pong mag-develop talaga yan. Akala mo lang sa una,
is walang epekto. Pero in the long run po, nagde-develop po talaga yan. Posible din pong excessive ang alcohol consumption. Palainom ka ba? Palahubog ka ba? Pwede rin pong zero exercise ka. Ano po bang gawin kung sakaling nagde-develop ka pa lang ng erectile dysfunction, meaning wala ka pa totally doon? I-reverse nyo lang po yung mga napag-usapan natin dito na dahilan. Kung madalas ang pag-inom ng alcohol or alak, paninigarilyo, walang exercise, gawin nyo po is limitahan ito. Bawasan ang paninigarilyo hanggang sa unti-unting mawala. Bawasan po ang pag-inom hanggang sa unti-unti ninyong matigil or occasionally na lang. Pag-ehersisyo kahit na po ang paglalakad ng at least 30 minutes to 1 hour. Maganda pong umpisa yan, para manumbalik ang lakas. Hindi po ito overnight. Kailangan pong tiyagaan nyo ito para ma-prevent na totally ma-develop kayo sa ganitong disease. Kung psychological naman po, i-reverse din ninyo. Stress, anxiety, depression, or kung may problema ang mag-asawa na hindi masolusyonan, better na pag-usapan po ito at unti-unting solusyonan para manumbalik po ang sigla ng isip at ng puso. Ang stress po ay normal, pero ang sobrang stress po sa buhay ay marami pong naidudulot na sakit yan. Kapag hindi po ito naagapan, pwedeng mauwi ito sa anxiety or depression. Kapag dating naman po sa physical aspect, kung merong posibilidad na mag-develop ng mataas na kolesterol, high blood pressure, or obesity, habang maaga pa po, ingatan ninyo ang inyong mga kinakain at iniinom. Iwasan ang pagkain ng matatamis at maaalat, matataas na kolesterol na pagkain. Sa una kasi, hindi nyo po talaga mapapansin yan or mararamdaman. Pero kalaunan, pag tagal-tagal, kapag hindi nyo po ito nabago, talaga pong mauuwi tayo sa maraming sakit at sa mga kalalakihan, posibleng mauwi ito sa erectile dysfunction. At kung sakali naman na nandito ka, napapansin mo na ito at gusto mo ng mas malawak na basihan, mas malawak na kaalaman, better po na kumonsulta kayo sa inyong mga physician para po mabigyan kayo ng physical exams at tamang gamutan. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below. Thank you for subscribing. Thank you for watching and thank you for liking this video. Lagi po kayong mag-iingat at lagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you again on our next one.